Nasa part 17 na tayo ng paglilinis sa kabilang bahay. So, inuna ko na muna itong lamesa. Pinagtatanggal ko lahat ng laman dahil karamihan kailangan lang na mailagay dito sa malaki nilang cabinet. Then, pinunasan ko na lang din itong lamesa. Ubus na rin pala yung laman ng mineral water kaya inalis ko na rin dito. At kailangan ko rin kasi mag-film dahil meron ako mga bagong gamit sa bahay na pinagdadala dito na for sure mapapakinabangan nila. So, unahin na natin itong dish cabinet or dish drying rack. Kasi marami akong nababasang comment sa mga old cleaning vlogs ko dito sa kabila na naiinis nga sila dito sa kulay ng patuluan. Finally, after a few months, mapapalitan na talaga natin siya. And this time, ang ilalagay natin is something na plastic din naman pero mas pleasing na sa eyes dahil kita nyo naman. Medyo matingkad nga talaga yung pagka-blue nito. Pero in fairness naman ha, it serves its purpose dahil talagang nagagamit naman ang husto, hindi naman napapasok ng insect. Inalis ko na rin yung mga nakatambak na microwavable, disposable doon sa likod. Then pinunasan ko yung countertop ng very light. At ito na nga yung sinasabi kong dish cabinet na ilalagay natin dito. This is from SIV Home Deco. Ngayon, ang problema ko, hindi ko alam kung anong posisyon ko siya ilalagay. Kasi medyo mataas to kumpara doon sa una dahil 2-floor nga ito. 2 layers kasi yun. So, matagal-tagal din ako tumingin-tingin ng mga dish cabinet na babagay dito. Nung nakita ko to, sabi ko parang perfecto dito. Kaya naman, gagawa natin ng paraan para maisalansan ito ng maayos. So, inusog ko na nga muna itong metal cabinet at itatry ko naman siya ng paganito. So, nabubuksan ko naman both doors. Kaso, medyo awkward pa rin yung dating niya. Kasi kapag ganito nga, medyo lumayo ka sa lababo. Ganito yung itsura niya. O, 'di ba? Parang ang awkward ng dating niya. So, naisip ko, iusog ko nga ulit muna itong metal rack. Pagtatanggalin ko muna yung ibang nakatambak. So, naisip ko na ilagay na lang sa pinakadulo yung bagong dish cabinet para mas magbigay pa ng malaking prep area dito sa counter space. And pagpasensyahan nyo na nga pala may mga mancha na yung tiles dahil may kalumaan na talaga ito at saka dati kasi nung dito pa ako nakatira, lagi kong pinapalitan ng wallpaper yan. Yung mga stick-on, adhesive na wallpaper. Kaya ayan, may mga mancha-mancha. Inilagay ko na nga rin lahat ng mga gamit na naandun sa dating color blue na dish cabinet. Lahat naman nagkasya. And yung mga kutsara tinidor kasi hodang halo-halo sila dyan. At least nasa isang maayos na lagayan. So, eto yung mga everyday cups and mugs nila. Pero marami pa talaga silang ibang baso na hindi naman everyday ginagamit. So, sa iba yun nakalagay. So, dyan lang talaga yung mga pang everyday, yung talagang afterhugasan, pwede lang ilagay dyan. Kasi may draining tray din yan sa ilalim. Let's say may mga excess water. Ipo-pull out na lang yung draining tray, tapon sa lababo, tapos balik. O, diba? Tsaka may mga butas-butas sa gilid kasi yung bagong cabinet. So, kahit pa paano may air dry din naman yung mga ilalagay dyan, yung mga bagong hindi rin kasi uubra yung mga open na dish drying rack dito dahil hindi talaga maiwasang may mga yung mga gumagapang-gapang na hindi naman kailangan pumunta dito pero pumupunta talaga. So, ayan na nga pala ang itsura niya. Mas maluwag na siya ngayon at hindi na masakit sa mata dahil wala na yung blue na dish cabinet. Next naman dito tayo sa may sala area. So, meron pala akong binitbit nung isang araw na bed frame. So, foldable yan na bed frame. Kaya ko pala naisipang magdala dito ng bed frame dahil meron kasing natutulog ditong isa. Wala kasi siyang sariling kwarto, so kailangan niya ng space talaga na maayos na para sa kanya na matutulugan niya. Ang awkward nung initial na pwesto ng bed frame. So, ang una ko talagang naisip ay dito nga siya ilagay sa pader na ito. Medyo nagdadalawang isip nga ako pero gusto ko na lang din masubukan muna. Kung hindi babagay, edi ililipat. So, ayun na nga, mailagay ko na nga yung foldable bed frame dito. Naisip ko na ay parang hindi talaga bagay kasi una, ang gagawin sana namin dito is parang daybed yung atake. Di ba yung may mga daybed? Merong mga unan sa may pader na nakapatong. So, hindi siya uubra doon dahil meron din saksakan dyan. Nakakatakot din. So, naisip ko, pagtatanggalin ko na lang kaya itong mga cabinet TV dito sa may puting pader at saka dyan ko na lang ililipat yung bagong foldable na bed frame. Pero, syempre, bago yan, pinasadaan ko lang mabilis ang walis kasi hindi ko na mahanap yung vacuum. Nagmamadali rin kasi ako dahil limited lang ang time ng mamshi. So, eto nga palang kagandahan dyan dahil meron ng carpet dito. Ang size nga pala nitong carpet, 200 by 300 centimeters. Napakalaki niya talaga. At maganda kasi maglagay ng or magpatong ng bed frame sa carpet para hindi siya dudulas-dulas. Unlike sa tiles,
Kapag sa tiles lang nakapatong itong bed frame, may tendency dumulas unless maglagay ka ng rubber sa ilalim. So, meron ng existing dito na kutsyon na ginagamit yung natutulog dito. Medyo mahaba siya, pero kung mapapansin nyo, mas malapad pa rin talaga yung bed frame. So, pwede na yan kasi kahit papano naman, medyo swak pa rin naman siya, 'di ba? Isiniksi ko na rin dito sa may headboard banda yung isa nilang IKEA cabinet para in case na merong ipapatong ng mga cellphone or libro, pwedeng dyan na lang sa may headboard banda. Kanina ko pa talaga pinipilit yung halaman dito sa gilid kahit hindi naman bagay. Kaya naman, ayan, tinanggal ko na nga and pagpasensyahan nyo na, hindi talaga tugma yung kurtina, yung carpet, parang medyo masakit sa mata. Mas maganda talaga kung plain yung kurtina, tapos plain pa yung ilalagay na bedsheet. Pero kung ano lang yung meron tayo sa ngayon, yun lang yung gagamitin natin. So anyway, meron pala akong dinala dito na bedsheet from Holler Mall. Nagamit lang to ng isang beses bagong labayan. Naisipan ko magbitbit ng ganito para naman, dahil bago nga yung bed frame, edi bago na rin sana yung bedsheet. So ayan na nga pala, Holler Mall ang brand ng bedsheet set na yan. May 2 punda, isang bedsheet. Malaki talaga yung bedsheet kasi single lang itong kutsyon. Wala ako makitang goma, wala ako makitang ponytail. So para sana maipit ko siya na maayos para maganda yung lapat. So for the meantime, okay na yan. And pinaandar ko na rin yung ilaw dito sa floor lamp. Tricolor yan. At saka ganito katibay yung bed frame ha. Kasi ang sabi kasi up to 200 kilograms ang load-bearing capacity niyan. Nasa 74 kilos ako. Kahit talon-talunan ko yan, carry. At saka maganda rin na nakapatong siya sa carpet. Dahil nga, hindi mo talaga mararamdaman na umuusog-usog or basta ganun. Maganda yung bed frame na yan. Worth it yan. Again, pagpasensyahan nyo na talaga. Wala talagang katugma-tugma yung bedsheet, yung carpet at kortina. Pero okay lang yan. Next time, maybe magawa natin ang paraan. So, yung link nga pala ng carpet, kortina, lahat na makikita ninyo sa video na ito ay nasa comment section at nasa showcase ko rin. So, naisipan ko naman na dito sa kabilang pader na lang ilagay yung TV. Gawa ng, yung TV na yan kapag pinapaandar, may linya. So, bihirang-bihira rin talaga yung panooran. Sa totoo lang. So, dito naman, ang naisip ko ay pagpalitin itong sofa at saka yung rocking chair. So, ang mga nakalagay pala dito sa may rocking chair ay mga damit lang naman. So, pinaglalagay ko na karamihan doon sa may portal banda. Sila na bahala magligpit nun. And then, ilipat ko yung isang sofa doon sa pader. At ayan na nga, medyo hindi talaga ako napagod ha. Unlike dati talaga na grabe talaga inaabot ako ng madaling araw kakalinis dito. Pero ngayon, saglit na saglit lang. Hindi ko naramdaman ng pagod. At kahit papano malaki rin naman yung pagbabago na nagawa natin sa pagre-rearrange dito sa sala. So, una na dyan, kapag may kailangang umupo dito, ayan, pwede dito sa sofa, pwede rin naman dito sa rocking chair habang nanonood dyan sa TV. At the same time, ang nagustuhan ko talaga dito is meron ng dedicated space na matutulugan dito. Yung natutulog nga sa sala. So, hindi na awkward yung posisyon ng higaan ngayon. Pwede rin niyang magsilbing daybed, lalo na kung may mga extra malalaking unan pa na nakadikit doon. And ayan, diba, meron pa rin naman enough space sa gitna na pwedeng malakad-lakaran. And then, kapag magkukwentuhan, yung buong pamilya, pwedeng yung iba nakaupo sa bed frame, yung iba nakaupo sa sofa, and then sa rocking chair, diba? Kung babalikan natin yung part 1, ibang-iba na talaga yung itsura nitong sala kumpara noong part 1, diba? So anyway, ito nga palang mga parcel dyan ko lang nilagay sa likod, pati yung mga school bags ng mga teenager, pinagpapatong ko lang sa isang chair, sa likod ng rocking chair. And then, eto na nga pala yung pagbabago sa may kusina. Maliit na bagay lang naman dahil pinalitan lang natin yung dish cabinet that is from SIV Home Deco, pero ang laki nung improvement niya talaga. So, eto na ulit yung mga before and after, paulit-ulit naman. If ever na bet nyo nung ilang mga gamit na ipakita ko dito sa video, lagay ko yung link niyan sa comment section and nasa showcase ko rin yan. So, somehow, I hope na inspired kayo maglinis, mag-rearrange sa bahay ninyo kahit simple lang talaga. Thank you for watching. Follow for more!